tulungan mo po kami, masamba ka po namin sa pakikinig sa iyong mga salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, ikaw po yung may task po namin sa oras nito. Salamat po sa patuloy mong pagbabago sa mga buhay po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Mga bata, Sunday School. Pakakaupo po. At, amen. So, hihingi ko po ulit ang tulong ng mga magulang para sa ating mga anak. Napaka-importante ng ating pag-uusapan. Hindi po ba? Amen? So, lahat tayo excited na marinig ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, lahat tayo may expectations. Tama? So, nagdaan ulit ang isang linggong struggle sa pakikibaka sa mundo, pero meron tayong comfort zone. And this is our church. Tama? And then, para marinig natin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, okay. Hiningal ako sa pagkanta natin. Napakasarap umawit sa Panginoon. Amen? Amen. At andito ulit tayo sa ECF. So, meron nagtanong sa akin, ano bang meaning ng letter E sa ECF? Ang pangalan po ng church natin ay Elijah Christian Fellowship. So, yung E stands for Elijah. And then, pinag-uusapan po natin ay yung Book of Luke. At nakikita natin yung ministry ng ating Panginoon, kung paano niya ipakita, no, yung kadakilaan niya at kung paano niya niligtas ang sanlibutan. Amen? Dito natin makikita. Okay, so pa-assist ako ng mga bata. Ayan. Okay, so and then yung pinag-usapan natin last Sunday ay yung preach ni Brother AJ, si Jesus, yung regalo ng Pasko. Okay? So, alam na natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko. No? Meron palang isang regalo sa atin at alam natin na ito ay kailangan natin. Amen? Walang ibang magiging mas precious pa sa naging regalong ito. Okay? Bakit? Alam natin sa sarili natin na tayo ay makasalanan, hindi po ba? At tayong lahat ay bound for hell. Bound to hell. Hindi tayo pwedeng pumupunta sa langit dahil sa gawa natin. Amen? Pero dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin, binigay niya yung bugtong niyang anak na si Jesus. At ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay? And then, alam natin yung pinag-uusapan natin last time, si Jesus, regalo ng Pasko, yung number 1, pangangailangan ng pangunawa. So, pangangailangan ng pangunawa. Kasi bakit? Kahit basa tayo ng basa ng Biblia, pero kung hindi pumapasok sa atin at hindi binigay ng Panginoon yung pangunawa sa atin, hindi natin maintindihan ito. Tama po ba? So, kaya nga, diba, ini-encourage natin ang bawat isa na magdasal muna tayo, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Nang sa ganon, bawat basahin natin sa Biblia, maintindihan natin. I-reveal ng Panginoon yung kanyang salita. Bakit? Wala tayong kayang ipagmalaki dahil ang pangunawa ay nanggagaling din sa Kanya. Amen? And then pangalawa, pinanggalingan ng pangunawa, ito nga yun. Siya nga yung pinanggagalingan ng pangunawa. Hindi dahil sa ating sariling galing ng pangunawa, hindi dahil sa ating sariling ability para maintindihan ang mga bagay-bagay, pero siya ang pinanggagalingan ng pangunawa. Amen? And then yung pangatlo, of course, yung resulta. Pag ito ay nakuha natin pangunawa at naintindihan natin, ni-reveal ng Panginoon sa atin ang kanyang salita, nandun yung resulta ng pangunawa. May transformation. Yung kinanta natin kanina, ako'y binago niya. Amen? And then, marami kaming nakikita dito na marami ng binago ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. And then, ngayon, ang pag-uusapan natin, nagpakita si Jesus. Sa Book of Luke, chapter 24, verses 33 to 43. Inaayahan ko po na tumayo po tayong lahat bilang respeto sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos. Sa verse 33, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay.
Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong salita. At Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na pangunahan mo po ako. I-filter mo po lahat ng sasabihin ko, Panginoon. Yung nais mo lamang po yung marinig po nila, Lord. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw po yung makita ng congregation, Panginoon. Yung presensya po mo po ay nais po namin, Panginoon, at nais ka po namin maramdaman. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat at alam po namin na nandito ka. At lahat ng ito, tinataas po namin sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po. Okay. So, alam natin yung nangyari doon sa Emmaus, na yung i-preach ni Brother AJ, yung dalawang followers ni Jesus, naglalakad sila sa Emmaus. Tama? So, during that time, hindi pa nila kilala si Jesus, nakasama na pala nila. No? Ayun yung preach ni Brother AJ, kung hindi magre-reveal ang Panginoon sa atin, hindi natin siya makikilala. Pero hindi yun nga, ang maganda, ang pinanggagalingan ng pangunawa ay siya. And then, kung mababasa natin ito, no, nakikita natin na nandun pa rin yung doubt nila. Bakit? Nagpakita sa kanila ang Panginoon na dating patay, pero nabuhay. Tama? So, napaka too good to be true. Tama po ba? Kung iisipin mo ang isang patay na nabuhay, ano kayang, halimbawa, merong tayong kaibigan dito, na alam nyong namatay na, pero nakita nyong katabi nyo, anong kayang gagawin ninyo? Ha? Tatakbuhan. Pero different, one is different. Bakit? Nung kasama pa lang nila si Jesus, nung sinasabi na ng ating Panginoon na ang anak ng tao, which is si Jesus, ay uuswigin, pahihirapan at papatayin. Nang sa ganoon, mabayaran ang ating kasalanan para tayo ay iligtas. Pero hindi natatapos doon. On the third day, ang sabi niya, ako ay babangon muli. But it seems, yung mga disciples, mukhang hindi naniwala sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Why? Because of the result. Nakita natin na hindi sila makaniniwala. Tama? So, meron pa dito na, bakit? Maraming galit kay Jesus na pinamamalian ito. Naalala nyo yung mga sundalo? Di ba? Tinuruang magsinungaling. Bakit? Nung nakita yung libingan, ito ay bukas. Tama? Kung ikaw ang sundalo, namangha ka na. Bakit ito nabuksan? Ang batong ito ay napakalaki. Tama po ba? At mahirap itong itulak. No? Pero anong sabi sa kanila? Sabi ng mga galit kay Jesus, because this is supernatural. Ang sabi nila, sabihin nyo na nakatulog na lang kayo. Pero pag nakatulog kayo, syempre, alam natin, pag nakatulog, dapat paparusahan. Tama? Tama? Kasi ang trabaho nila ay bantayan. Pero nakatulog sila. Pero it seems na brinich nila yung rules nila. Kumbaga, brinake nila yung rules nila. Bakit hindi naman nila pinarusahan? Sabi nito, hanggang ngayon, ang mga laban sa Kristyanismo, mga hindi naniniwala kay Kristo. Then I hope all of us here ay naniniwala na nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen.
And sabi sa Romans chapter 10 verses 9 to 10, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang sabi ito, ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. And this is the gospel, tama? Ito yung sinasabi natin. Kung paniniwalaan mo na ang Panginoon, o bibigkasihin mo, si Jesus ay ang Panginoon na Diyos na katagapagligtas, ikaw ay patatawarin at ikaw ay maliligtas. No? Ang sabi dito sa chapter 10, sa verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Kung ano ang nasa puso natin, siyang nagre-reflect. Tama po ba? Kung ano ang nasa puso natin, halimbawa, kung tayo ay madasalin, ang puso natin madasalin, gusto natin laging kausap ang ating Panginoon, makikita sa resulta natin na tayo ay madasalin. Amen po ba? Kung tayo, ang nasa puso natin ay gusto natin maging masunurin, tayo ay magiging masunurin. Tama po ba? Pero kung kasamaan ang nasa puso natin, kung puro pagsisinungaling ito, ang lalabas sa resulta natin ay pagsisinungaling. Amen? But this one, kung ano ang nasa puso mo, no? Sinabi niya, kung ang Diyos ang nasa puso mo, ikaw ay magiging matuwid sa harap ng Panginoon. Ituturing ng matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan kanyang bibig at gayon ay naliligtas. Okay? So, kung dati, ang pahayag ng bibig mo ay puro mura, siguro ngayon mapapalitan na. Amen? So, puro kabutihan, puro blessings. You speak blessings. No? So, sana ganun na lang tayo. And then, gaya ng ang tawag dito, tinugtog natin kanina, lahat maraming nabago na dito. Amen? Yung dating na malulutong na mura, ngayon ay puro amen na. Amen? Okay, so ngayon, meron tayong tatlong pag-uusapan. Anong ginawa ni Jesus para maniwala sila? So, maraming questions. Una, pare-parehong pahayag. Napansin nyo, pare-parehong pahayag from Old Testament. No? Hanggang New Testament. Lahat ng hula ng Old Testament na-reveal nung New Testament. Amen? Yung si Isaiah, meron siyang prophecy na merong ang Messiah ay darating at ipagkakanulo siya, papatayin, papahirapan, nangyari nung New Testament. Amen? And then, ang sabi dito, presensya niya. Pangalawa, para tayo maniwala. Bakit? Ang tao ay to see is to believe. Naniniwala po ba tayo? Pero hindi ganon ang faith na tinatawag natin. Kung tayo ay nananampalataya, kahit hindi natin nakikita, tayo ay naniniwala. Bakit? Nararamdaman natin si Kristo sa puso natin. Amen? Amen. And then, pangatlo, pagpapatunay. Mga proof na maniwala tayo kay Kristo. Yun nga, nagpakita pa sa kanila na nabuhay siyang muli. Pero meron pa rin mga cloud of doubt na totoo ba ito? Bakit? It's too good to be true na yung patay, muling nabuhay. Tama? So ito yung mga pag-uusapan po natin. No? Sabi doon sa una, sisikapin natin na mapabilis lang. So number 1, pare-parehong pahayag. Sa verses 33 to 35, ang sabi dito, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Take note, ang code name ng 12 disciples sila, na alam natin na wala na si Judas, kaya 11. Kung babasahin natin sa Bible, sila to, yung disciples, no? And then, sabi sa 34, sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga pa lang, muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Okay? So, merong proof. Nagpakita na kay Simon. Sabi, and then sa 35, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan
At kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Merong proof na binigay na ang ating Panginoon. Nang sa ganon, makilala natin, malaman natin, maniwala tayo. Tama? Kung naalala nyo, marami nang nagsabi. Sino yung mga nagsabi? Yung mga sundalong nagbantay. Hindi eh. Merong supernatural na nangyari at ito ay binabuhay ang Diyos na nandun sa loob ng libingan. Sino pa? Si Mary Magdalene. Naalala nyo na medyo hindi sila pinapaniwalaan pagkababae? Tama? During that time, pagka ang babae nagsalita, medyo hindi paniniwalaan. Pero, naalala ni-reveal ng Panginoon kay Mary, naalala mo ba, nung magkakasama pa tayo, sinabi ko, on the third day, mabubuhay ako. And then sinabi ni Mary ito sa Siyam, pero hindi nila pinaniwalaan. At ang sinabi nila kay Mary, baka nahihibang si Mary. Tama? And then itong dalawa, naalala natin, nung naglalakad sila sa Emmaus. No? So ito yung preach ni Brother AJ. So ang sabi sa 1 Peter, naniwala si Peter. No, ang sabi 1 Peter chapter 1 verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Naalala natin, nung binalita ni Mary dun sa dalawa, sino yung unang dalawa? Sino yung unang dalawang binalitaan niya? Si John, tsaka si Peter. Tama? So tumakbo sila doon sa libingan. Sino unang naniwala? Si John. But this time, medyo nagtataka pa si Peter. Tama? Nung time na yon. But this time, naniwala na si Peter. Ang sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag ng Diyos sa atin. No? Tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ibig sabihin, pag tayo ay namatay sa laman, lupa natin, meron palang muling pagkabuhay. Amen? Baka iniisip natin na, pagkatapos na nito, wala na, tapos na. Hindi. Meron muling pagkabuhay. But again, mamimili. Saan ba natin gusto? No? Sa langit. Amen. So merong muling pagkabuhay. Kasi kung walang muling pagkabuhay at hindi pala totoo na nabuhay ang ating Panginoon, sabi ko nga, buksan na natin yung pintuan at mag-pack up na tayo, mag-alisan na tayo dahil wala nang katuturan itong ginagawa natin. Amen? But naniniwala tayo na ang Diyos natin ay nabuhay. Amen? So, ito po siya. And then, pangalawa, presensya niya. Presensya niya. Ang sabi sa verse 36, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Habang binabasa ko to, medyo natatawa ako. Bakit? Kasi, halimbawa nag-uusap tayo dito, biglang lumitaw ang Panginoong Jesus. Natigilan sila. No? Akala nila ay multo yung nagpakita sa kanila. Pero, binibigkas ng bibig nila na naniniwala sila. Anong pinamamalita nila? Tunay nga na nabuhay ang ating Panginoon. Pero nung nagpakita sa kanila at nag-reveal sa kanila, parang merong doubt. And then, unfortunately, ang katotohanan ay hindi lahat ng mga sinasabi ni Kristo during that time na magkakasama sila ay hindi nila pinaniwalaan. So, finiltered nila. So, ito, pinaniniwalaan ko to sinabi ng Panginoon to. Ito, pinaniniwalaan ko to kasi medyo totoo. Medyo madaling tanggapin eh. Tama? So, sa atin kaya, anong pinaniniwalaan natin? Pinaniniwalaan ba natin lahat ng sinabi na sa Biblia?
Anong pinaniniwalaan natin? Na pag sinabi na kung ikaw ay magpapatawad, ikaw ay patatawarin din? Ano ba pinaniniwalaan natin? Na kung ikaw ay magbibigay, ikaw ay ibe-bless ng Panginoon? At kung ikaw ay susunod sa 10% ng tithes, subukin mo ako kung hindi ko buksan ang bintana ng langit. Ano ba pinaniniwalaan natin? Amen? O meron din tayong finifilter. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, the life. No one comes to my Father's in heaven except through me. Amen? Siya lang ang dahilan. Siya lang ang nag-iisa. Pero, baka kailangan pa natin ng ibang koneksyon. Baka kailangan ko pang magdasal para kay Mary, para mapakinggan ako. O baka naman kailangan magdasal pa ako kung kaninong santo. Pero naniniwala ako na merong isang Diyos na siya lang ang daan. Amen? At ito yung Diyos natin na nagbigay ng buhay niya para tayo ay iligtas. Amen po ba? So wala nang ibang daan. Walang dating daan. Walang bagong daan. Because yung Bible, ito pa rin yun. This is the Bible. This is His Word. Yesterday, today, and forever. Kung may marami kayo nakitang innovation ngayon, kung ang technology, ang bilis magbago, tama? Pero ang Bible, siya pa rin yun. Amen? Amen. So, bakit nag-pop up ang ating Panginoon? Because nandun na siya sa glorified body. Ano yung glorified body? Meron siyang special ability na kahit nakasarayan, pwede siyang lumusot. No? Kung nakasara yung kwarto, yung opisina, kahit hindi mo buksan yung pintuan, pwede siyang lumusot. And then this is a glorified body. And then meron siyang ability na adaptability. Ibig sabihin, sino naniniwala dito na yung katawan natin, kung ito pa rin ang katawan natin, ay hindi tayo makakapunta ng langit? Hindi pwede. Bakit? Makasalanan ito eh. Tama? Pero, yung glorified body, kung nandun ka sa heaven, kaya niyang makapunta ng heaven. Pwede siya dito rin sa lupa. Kung gugustuhin niyang kumain, pwede rin siyang kumain. Humingi nga ang Panginoon ng isda, inihaw eh. Tama? So, ito yung glorified body. So, para lang maintindihan natin, no? So, this is the glorified body. And then, pangatlo, ang bilis. Ang bilis yung pagpapatunay. Pagpapatunay. So yung proof. No, ang sabi dito sa verse 38, kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? And then, hindi sila makapaniwala na si Jesus ay nabuhay. Sabi niya dito, walang laman ang libingan. Unang isang proof. Nung tinignan nila ang libingan, walang laman ang libingan. Ang sabi, mga damit niya ay naiwan. Nakaayos pa nga eh. Pero bakit it seems, itong mga disipulo niya ay nahihirapan pa rin maniwala. And then sinabi ng mga anghel, remember, nagpakita ang mga anghel, anong sabi niya? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Diba? So maraming pinakitang proof ang Panginoon na siya ay muling nabuhay. And then marami pang iba pang mga saksi. And then ganun din sa sinabi ni Pedro na si Jesus ay nabuhay. Kaya uulitin ko lang, kung napapansin nyo ang krus natin, wala na nakasabit dyan. Wala na ang Panginoong Jesus dyan. Bakit? Hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay. Amen? And then I hope, sa bawat puso ng bawat isa rito, makita natin sa buhay natin na buhay ang Diyos. Amen? Kasi, medyo
magkakaroon tayo ng problema kung ang isip natin o ang binibigkas natin ay, naniniwala ka ba kay Kristo? Oo. Baka pa amen-amen tayo dito, pero tulad tayo ng mga disipulo, ang puso natin ay hindi pala aligned kung anong binibigkas natin. No? Baka lahat tayo dito, baka iniisip natin, o yung mga sinasabi lang dito sa church, o sa bawat pinipreach dito, ay finifilter lang natin yung pinaniniwalaan natin. Tama po ba? But if you want to know the truth, gaya ng laging sinasabi ni Pastor Ed, kung gusto mo talaga makita ang truth, you have to go back to the Bible. Why? Even us here, pwede kami magkamali. Pero, ang lagi niyong tatandaan, kung gusto niyo makuha ang totoo, we have to go back to the truth. Amen? Amen. And then, 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Alam na natin ang image ng multo. Walang laman at buto. Sino na nakakita ng multo? Wala. Okay, so dito sinabi ng Panginoon, alam na natin kung anong imahe ng multo. Pero ang sinabi niya, tingnan ninyo ang aking kamay. Kailangan bang ipakita pa ng Panginoon ang kanyang mga kamay sa atin, ang mga palad niya sa atin, at tignan niyo kung totoong may butas? Anong klaseng kailangan bang gawin ng Panginoon para tayo ay maniwala lang sa Kanya? Na siya ay, on the third day, siya ay nabuhay muli. So, anong dapat pa natin paniwalaan? No? So, ito yung sinasabi na dito. Ang sabi dito sa Book of John, chapter 20, verse 24, ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. 25, na kaya't sinabi niya sa kanya, ang ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon, sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas sa mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kailangan ba natin ng gantong klaseng proof para tayo ay maniwala? Naniniwala ba tayo na alam ng Diyos kung ano ang dinadanas natin ngayon? Naniniwala ba tayo na alam ng Diyos kung ano nasa puso natin ngayon? Naniniwala ba tayo na kung anong gulo ng buhay natin ngayon kayang ayusin ng Diyos? Buhay? Naniniwala ba tayo na kahit anong putik ang pinagkalunuran natin ngayon, kaya tayong patawarin ng Panginoon? Amen? Ang sabi niya, kung tayo ay lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad, tayo ay patatawarin. O ang pinaniniwalaan natin, ay Lord, next time na ako magsisimba pagka okay na ako. Pero parang, I think there's something wrong. Tama? Kung gusto mo maging maayos, lumapit ka. Saan? Sa Diyos. Bakit? Siya ang naglalang sa iyo eh. Amen? Amen. Hindi ka lalapit kung kani-kanino. Sa Diyos. Amen po ba? Ano kailangan ng gawin ng Diyos para maniwala tayo? Medyo magpo-pause tayo ng konti. And then I want you to think, ano bang kailangan ng Diyos gawin para tayo ay maniwala sa Kanya?
Kailangan ba may gawin muna siya sa buhay natin? Marami dito, pinanganak ng Kristiyano o bata pa lang naging Kristiyano na. Marahil yung iba rito, sinasabing Kristiyano dahil mukhang okay maging Kristiyano. Maybe some of you here, sinasabi nyo na baka maganda kasi parang ang gandang tignan pagka Kristiyano ka. Every Sunday, pupunta ka ng church, makikita ka ng kapitbahay mo, kasama mo ang pamilya mo, mag-church kayo. But come to think of me, walang masama doon. Tama? But I hope mabuhay yung pananampalataya natin na naniniwala tayo sa Diyos dahil naramdaman nyo ang Diyos. Amen? Sana, nandito tayo ngayon dahil nararamdaman natin ang Panginoon. Sana, naniniwala tayo sa Diyos dahil naramdaman natin ang presensya niya. Sana naging Kristiyano tayo because na-experience natin ang Panginoon. Amen? Amen. So, hindi dahil sa kung ano lang. Amen po ba? And then sabi sa 40, habang sinasabi niya, ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. 41, parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Too good to be true eh. Isang nilalang na namatay at muling nabuhay. Too good to be true. Tama po ba? Pero sinong naniniwala dito? Na ang Diyos natin ay hindi natin pwedeng ilagay sa box. Bakit? Kung anong naisin niyang gawin, kaya niyang gawin. Remember, He's an omniscient God, omnipotent, omnipresent. Ano yung ibig sabihin nun? Omniscient? Ha? Siya ay nakakaalam ng lahat. Omnipresent, lahat. Kahit nandun sa kasalukuan o sino yung wala rito, nandun pa rin ang Panginoon. Pero nandito pa rin siya at the same time, omnipresent. Omnipotent, powerful. Siya ang pinaka-powerful na Panginoon. And then I believe, kung anong dinadanas mo ngayon, may problema ka man sa relasyon, I don't think hindi niya kayang ayusin ito. Kung may problema ka sa anak mo, I don't think na hindi niya kayang ayusin ito. Kung may problema ka sa finances ngayon, I don't think na hindi kayang ayusin ng Diyos natin ito. Kung may problema ka sa kalusugan ngayon, I don't think na hindi kayang ayusin ng Panginoon ito. Kung meron tayong masamang karamdaman at sinabi na ng doktor sa atin, wala nang pag-asa ito, I think mas maganda magkaroon ka na lang ng quality time sa pamilya mo. But, I don't think hindi kayang ayusin ng Diyos ito. Amen po ba? Because He is our author. Alam niya na anong pinanganak ka at hanggang kailan ka. No? Salamat sa mga doktor dahil alam nila ang siyensya. Pwede pa rin silang gamitin ng Panginoon. But meron tayong author na sinasabi, kung meron tayong karamdaman ngayon, pero kung ang pananampalataya mo, naniniwala ka na sinabi sa Biblia na by His stripes, we are healed. Kung pinanghahawakan mo tong word na to, then I don't think na hindi mo makamtan ang kagalingan. Amen? Amen. Kung anong problema natin, pinagtagumpayan niya na sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Glorified body. Kung bakit siya biglang nag-pop up, because of that ability. Yung glorified body, after natin mamatay,
bibigyan tayo ng glorified body. Yung katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Kaya ang sarap kung nagkaroon tayo ng glorified body at nandun tayo sa langit. Pero syempre, hindi ka na mag-aasawa doon. Ha? Kasi wala nang kamatayan eh. Tama? So hindi ka na anak. Wala nang pag-aasawa kasi sobrang dadami tayo. Pero, if binigyan ka na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, nakakatakot yun kung sa impyerno tayo mapupunta. Bakit? Eternity. Suffering ang dadanasin natin. Walang hanggang sakit ang dadanasin natin. Amen? So if you have your faith, naniniwala kayo na ang Diyos natin ay buhay at alam natin sa sarili natin na hindi natin kayang ang tawag dito, hugasan ang sarili nating kasalanan. I hope we have our faith. Sabi nga, kahit sinliit ng butil ng mustasa. Bakit sino mag-grow nun? Ang Panginoon. Amen? So kaya, kung meron na, di ba, naalala nyo ang rapture? Pag bumaba ang Panginoon sa alapaap, sa isang iglap, kisap mata, tayo'y mararapture. Pero sinong uunahin? Yung mga naligtas na unang mga namatay. Sila yung mga unang bubuhayin at bibigyan ng glorified body. And then susunod, tayo na nananampalataya sa Kanya. Sinong excited dito sa rapture? Walang excited sa rapture? Amen. So magkakaroon tayo ng meeting. Meeting saan? Hindi na dito sa ECF. Sabi nga nila, meeting in the air. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi sa 42, siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Pagka-glorified body, pwede ka rin kumain, ha? And then sabi, 43, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Sabi sa 1 Corinthians 15, 35, and 40, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? May mga katawang panlangit at mayroong namang panlupa. Iba ang kagandahan panlupa at iba ang kagandahan panlangit. Ito yung pinag-uusapan natin. Right now, yung katawan natin ay panglupa. But meron tayong tinatawag na katawang panlangit. And then this is the glorified body. Ano kaya itsura natin? Siguro, si Sister Josa, ano ulit yon? Dalaga. Itsura, no? So, lahat tayo siguro, kung anong kagandahan natin, yun ang, I hope. Ano kaya ang itsura ko pag may glorified body na? No? So, ito siya. Meron pang langit, meron pang lupa. And then sabi sa Acts chapter 10 verse 40, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. And then this is Peter. Pinamamahayag niya na, pinamamalita na niya, na si Jesus ay hindi na nanatiling patay. On the third day, nambuhay siya muli. At siya ay nagpakita. He revealed himself. Pero hindi sa lahat. Pinili lang. Hindi sa lahat. Almost 500? More than 500 persons. So, gusto ko sana makita natin ang Panginoon. Lalo na sa rapture, meron tayong meeting in the air. Sino excited again? Sino excited? Amen. So I hope we are excited. Wala nang sakit. Wala nang hapis. Wala nang hirap. Tama? Amen. So
Sana magkita-kita tayo doon. Amen? Brother Willie, naalala mo itsura ko Hindi ko alam kung ito pa rin itsura ko pagdating ko ng langit. Pero, gusto ko magpakilala ka sa akin, Brother Willie, pag nandun na tayo. Amen? Amen. Amen. And then, pagkabuhay na muli, sabi, bakit kailangan pagkabuhay muli? Para ipakita ang tagumpay laban sa kasalanan. And then pangalawa, ipakita ang layunin ng Diyos. Bakit ipakita ang tagumpay laban sa kasalanan? Kasi bakit? Ito yung layunin ng Panginoon, tama? Na tayo ay iligtas niya. Makuha niya yung tagumpay. Ano yung tagumpay? Tayo ay ma-redeem niya. Amen? Kasi bakit? Hindi natin kaya. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Tama? Pero kailangan niya mapagtagumpayan na ma-redeem tayo sa kasalanan. Nang sa ganon, makakasama niya tayo sa heaven. Amen? And then, ano yung ipapakita niyang layunin? Anong layunin? Of course, for us to have salvation. Yung kaligtasan. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Layunin niya. But again, babalik pa rin ito sa Kanya. Sa Kanyang kaluwalhatian. Bakit? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi natin pwedeng sabihin na magaling tayo o mayaman tayo o matalino tayong tao, pero hindi. Remember, ang good works ay hinalintuan sa maruming basahan. Kaya wala tayo. Hindi tayo pwedeng magmalaki. So, naniniwala ka ba na buhay muli si Jesucristo? Amen? And then I hope makita sa resulta natin. I hope makita sa puso natin. Kung nasa puso natin na nabuhay ang Panginoong Jesus, makikita sa gawa natin. Amen? Amen. And then sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Kung walang pagkabuhay, mag-alis na tayo ngayon. Siguro magpahinga na lang tayo. Siguro mag-good time na lang tayo dyan. Wala naman pala Tama? Siguro kung gusto mo magtrabaho ka na lang magtrabaho. Kasi wala na palang kabuluhan itong ginagawa natin. Kung walang muling pagkabuhay. No? So, ipahayag natin sa iba ang katotohanan ng buhay si Kristo. So, ito na ang lalabas sa bibig natin. Huwag natin sarilinin. Huwag natin sabihin na tayo ay alam na natin ang nangyari at alam na natin at kilala na natin si Jesus, pero marami pa ring tao sa labas na baka sakali maniwala rin sila na buhay si Kristo. Amen? Amen. Ulitin ko, nabuhay si Kristo. Kaya kung ikaw ay nananalangin, maniwala ka na may nakakarinig. No? Kung ikaw ay may hinanaing at gusto mong lumapit sa Panginoon, ikaw ay didinggin. Amen? So, ito tayo ngayon. So, lahat tayo naniniwala na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Para maniwala sila at makamit din ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sabihin natin sa kanila, kung hindi mo pa kaya, nandito si Brother AJ, sila Pastor, at nandito po kami, pwede nyo silang invite dito or sabihan kami. Gusto kong i-share ang Panginoon pero hindi pa ako marunong masyado Pwede mo ba akong samahan? We are willing. Na baka sakali. Naalala nyo na iniwan ng pastol ang 99 para hanapin ang isa. Baka sakali yun yung nawawala. Amen? Huwag tayo maging comfort, ma-comfort sa ganito na lang tayo.
Bagkus, hanapin natin yung nag-iisa. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, He came para ano? To seek, hanapin, at iligtas yung nawawala. Amen po ba? So wag natin sarilinin kung ano yung na-experience natin ngayon sa Panginoon. Amen? Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na mai-align po namin ang pananampalataya po namin sa iyo, Panginoon. Lord, kung ano po yung binibigkas ng bibig po namin, Panginoon, nais po namin, Panginoon, na ito po talaga yung pananampalataya na meron kami. At maniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na buhay, Diyos na nakakarinig po sa amin at Diyos na nakakakita po sa amin. Lord, walang nalilingid po sa iyo, Panginoon. At alam mo po ang nasa puso ng bawat isa, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, kung anong dinadanas po namin ngayon. Lord, alam mo po kung anong klaseng tao po kami ngayon. Lord, alam mo po kung ano ang paghihirap po namin. Ikaw po yung patuloy na manguna sa amin, Panginoon. At ikaw po yung nakakarinig ng hinaing po namin. Naniniwala kami, Panginoon, na kami po ay iyong didinggin, Panginoon. Alam mo po yung hirap na habang nandito kami sa mundong ibabaw na to, andito yung struggle po namin. Nandun yung puso po namin na gusto namin tumalikod sa kasalanan, bagkus nandito po kami sa mundo, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Nais po namin sumunod sa iyo, Panginoon. Nais po namin na makilala ka pa ng deep, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang humawak sa amin. Wala nga pong makakuha sa amin mula sa iyong mga kamay, Panginoon. At Lord, alam mo po yung struggle po namin. Kung kami pa ngayon ay meron kaming karamdaman, hirap, Panginoon, at takot dahil baka kami ay mawala na sa buong mundong ibabaw, pawiin mo nga po ng comfort mo, Panginoon. At naniniwala kami sa iyong salita, sa bawat latay, Panginoon, sa bawat sugat, Panginoon, na tinatamo mo sa krus ng Kalbaryo, kami ay pinatawad mo na. Kami ay pinagaling mo na. Lahat kami, Panginoon, ay inayos mo na, Panginoon. Lord, maraming salamat pong muli sa iyo. Maraming salamat sa pagmamahal mo po sa amin. Maraming salamat dahil ni minsan hindi ka po nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas po namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede pong umupo. Happy New Year. Ilang tulog na lang. Okay. May mga bilog-bilog na ba kayo? Ako, mas gusto ko yung hindi bilog eh. Kasi pag bilog, parang barya-barya eh. Gusto ko yung mahaba, di ba? Mga ganon, no? So, sino na yung nakabili ng paputok? Sa totoo lang, sino yung magpapaputok ng New Year? Maganda, wala nang paputok kasi sayang yung pera, di ba? Ayaw ng Diyos na sinasayang natin yung pagpapala niya sa atin. Sino yung New Year's resolution? Meron pa ba ngayon? Ayun, may New Year's resolution. Maganda yun, di ba? Maganda yun, pero nangyayari ba yun? Pero mangyayari yon kung lalapit ka sa Panginoon. Amen. Sana ang New Year's resolution natin, medyo isama mo yung mas magkakaroon ka na magandang relationship kay God, tapos maging matatag ang iyong pananampalataya, na kahit anong hirap ng buhay, alam mo, nandyan ang Diyos.
O tapos maging tapat ka sa pagsimba sa Kanya. Kapag linggo, araw ng Diyos yun. So, huwag kang maglaba pag linggo. Huwag kang gagawa ng maglinis ng bahay. Pero siyempre, magugas ka ng plato. Kasi wala kang kakainan mamaya. So, hindi tayo malulugi sa Diyos. Amen? Kung ano yung binigay natin sa Diyos, susuklian niya yon, siksik diglig. So sabi niya, banal na araw ang Panginoon. Kaya ngayon meron tayong communion. This will be our last communion for this year. Sana bago ka mag-communion, may dalawang bagay kang kahit ibulong sa Diyos. Yung mga bagay na mga kapalpakan mo na next year, tulungan ka ng Diyos, you can do it better. Pangalawa, yung pasasalamat sa Kanya. Na sana next year, makapag-communion pa rin tayo, andito pa rin tayo. So sana yung dalawang yon, since na last communion natin to, ibigay natin sa Diyos, may makita siya sa puso natin. Yung pasasalamat sa kabutihan niya for 2024, yung pag-asa sa 2025, at yung mga kapalpakan natin, hingin natin ng tulong sa Kanya. Walang imposible yun. Tulungan mo po akong mabago ko po yung mga dapat kong baguhin. At lalo na, again, sinabi ni Brother DJ, marami tayong problema sa relationship, di ba? Na kahit sa mga bata lang, mag-ama, magtatay, marami yan eh. Hindi maiiwasan yan kasi yan ang inaatake ng demonyo, yung family, relationship. So ang antidote doon, ayusin natin yung relationship natin kay God at si God, tutulungan niya tayo. Maayos natin yung ibang relationship natin. Kasi asahan mo na, the family is the basic unit of the society. Kaya makita mo kahit bansa natin affected na, yun ang tinitira po ng demonyo. Kaya sa 2025, sana ito yung hingin natin sa Diyos, yung mabuting relationship sa Kanya, and then relationship sa tao will follow. So sa communion, alalahanin natin, again, sabi ng Diyos kung paano niya binayaran ang kasalanan natin at opportunity para humingi ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan sa nakaraang linggo. So take time to pray, paghawak mo na yung elements. Hingi ng tawad yung kasalanan at alalahanin kung paano pinatay si Jesus para mabayaran yung kasalanan natin. Diyan.
Giniginom siya. Oh. Sa akin yan, akin. Iganon mo. Lahat po, meron na. Pag nalampasan ka, pwede mo taas ang kamay para yung mga nandun o hindi nabigyan. Yung mga nandun at hindi nabigyan. Pakitaas po yung kamay para lapitan kayo ng usher. So lahat po nabigyan na. Yun, diyan. So lahat po meron na. Pakitaas niyo po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, dahil mahal mo po ako, lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan ay ikaw po yung tumanggap. Salamat po sa pagbabayad mo ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Hunguyain po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Yesus, nang dahil sa dugo mo, nabayaran po, nahugasan po ang aking mga kasalanan. Nalinis po ang puso ko sa lahat ng karumihan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na parati ko pong alalahanin kung paano mo binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen.
Sabi niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan. Sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan. Sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang
Pwede po umupo muna. Welcome natin yung first timers natin. Tayo po kayo pag ano. Tapos kayong malapit, kamayan nyo naman para ma-welcome natin sila. Si Pablo Calagos. Calagos nasa dulo. Si Ronnie Apuyan. Si Ronnie. Tayo ka. Ito po, alaga ko yan. 8 years old pa lang. And then, salamat sa Diyos. Si Lisa Faith Rufo. Faith Rufo? Ay, ito. So, kantahan natin sila at kamayan nyo naman pag malapit kayo sa kanila. At sana makabalik kayo next Sunday. At saka siya, ito hindi nakuha pangalan niya yun. First timer yun. Oo, first timer. Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we go in love, may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Welcome po. Sana makabalik kayo next time, next Sunday. Tayo po'y tumayo para sa benediction. Pag-Yesus po yung mga bata. Turuan po yung mga bata pag nananalangin, kinakausap natin ng Diyos. Ama, nandito po kami dahil may kailangan po kami sa iyo. Nakikita mo po lahat ang kalagayan po namin, pati yung katawan po namin. You are the greatest doctor, O God. At nakikita mo kung may mga sakit, karamdaman, mga katawan namin. Higit pa po sa siyensya ng CT scan. Kaya ngayon, O Diyos, dumudulog po kami sa iyo ng iyong habag. Alam mo rin po yung nangyayari sa pamilya po namin. Alam mo rin po yung mga dinaranas namin sa puso po namin. Na kung minsan wala po kaming masabihan man lang. Alam mo rin po yung financial status po namin. Alam mo po na mga kabataan gusto po nilang mag-aral. Gusto po nilang matuto. Gusto po nilang maging professional pagdating ng araw. Alam mo rin po, O Diyos, na pinipilit po namin magbago. Alam po namin yung mga pagkakamali namin na kuminsan pa ulit-ulit po. Pero salamat po, Diyos, hindi ka po sumusuko. Patuloy mo po kaming inahawakan, ginagabayan, tinuturuan. At salamat po, 2024 hindi po siya perpektong buhay. Pero salamat po, may pag-asa kami. Sa darating na taon, 2025, alam po namin, higit sa dati ang gagawin mo po sa amin. Sabi mo nga po, glory to glory. Pero sana po sa amin, parang po yung pinagaling mong 10 may ketong, bumalik po yung isa para magpasalamat, sumunod at maglingkod po sa iyo. Pero tinanong mo po siya, sabi mo,
10 kayong pinagaling ko. Asan yung siyam? Sana po ngayong oras na to, Diyos, ngayon mismo, hipuin mo po yung mga puso po namin. Maging katulad po kami nung isang yon, na sa lahat ng kabutihang ginagawa mo po sa amin, sa kapatawaran ng kasalanan po namin, sa pag-aalaga mo po sa amin, sa pagbabantay mo po sa amin. Nawa, O Diyos, maging katulad kami ng isang yon. Tunay na bumalik po kami sa iyo. Tunay na magpasalamat sa iyo. Sumama po kami sa iyo. Siguro maglingkod po kami sa iyo. Salamat po sa 2024 na buhay po namin, O Diyos. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Alam po namin hindi sapat ang salita ng pasasalamat. Pero nawa, O Diyos, sa biyaya mo, sa darating na taon, maring iba sa amin magsimulang magbasa ng Bible. Yung iba tumigil, pagpatuloy sa pagbabasa ng Bible. Magkaroon po kami ng mas maraming oras sa pagdadasal sa iyo. At yun nga po, Diyos, maging special po sa amin yung Sunday na pupunta po kami sa iyong temple para sa iyo po, nang dahil sa iyo po. Ayusin mo po yung mga puso namin, O Diyos, mga motibo po namin sa puso po namin. Natunay nga, O Diyos, na may makita kang ikalulugod mo na nasa mga puso po namin. At ngayong umaga, O Diyos, pagpapalang galing sa iyo ay binabahagi ko po. Sa lahat ng tao nandito, idamay mo na po, O Diyos, yung nasa live streaming sa amin. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa signal. Pati na po yung nasa YouTube, O Diyos. Pati po yung mga kapamilya po namin na wala dito, O Diyos. Naway abutin mo po kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay. Wala ka pong lalampasan. At salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo sa amin. Naway matutunan ka namin ng mahalin ng higit sa pagmamahal namin sa iyo kahapon. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay hindi na ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan May di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you. God bless you. Bago kayo umalis, kain muna. On your way out, kumuha kayong mansanas, tigisa lang. And then, merong sesto. And then, ang picture muna bago kakain, doon ang camera. Oo nga. Pinalista ko na doon. Doon sa... Bubuksan mo sa ECF Center. Picture ka muna. Oh. Doon ka muna. Doon mamaya.